afternoon po. Ang report ko po ngayon is Fitness for Life. So, yung Fitness for Life po, yun yung capacity ng isang individual na gumawa ng isang physical activities. Kasi, base sa nakasaad, ginagawa natin ngayon sa present ay mag-e-endure din sa atin sa in the near future. Kaya Fitness for Life, ina-encourage ang isang individual na gumawa ng isang physical activities na kung saan mapapalawig niya pa ito para sa kanyang physical fitness na pangangatawan. Yun lang. So, ang ina-report ko naman po yung RPE o Rate Perceived Exertion. Simple, Rate Perceived Exertion. Ito yung paraan ng pagkuha natin kung gaano ka-intense yung ating physical activity. Tapos, ito yung parang nararamdaman ng katawan mo kung gaano kahirap o ka-intense ito gumagalaw. Tapos, yung RPE, mararamdaman natin yung pagkuha nun sa yun nga, including increased heart rate, increased respiration or breathing rate, increased sweating, and muscle fatigue. So, sa pagkuha ng RPE, ang madalas na ginagamit ay yung boards, rate perceived exertion. Tapos, yung sa kanya, meron siyang pagkuha na level, merong rate 6 to 20. Ang 6 to 7, no exertion at all. 7.5 to 8, extremely light. 9 to 10, very light. 11 to 12, light. 13 to 14, somewhat hard. 15 to 16, hard or heavy. 17 to 18, very hard. 19, extremely hard. And 20, maximal exertion. Yun lang. Ito nga po pala yung nare-report ko, aerobic dancing. From the word aerobic, means with oxygen. Yun yung paggalaw na, kunwari sa activity na kailangan ng oxygen, yung pag-pump ng iyong puso at saka muscle. Ayun na nga, aerobic dancing. Isa siyang aerobic exercise na nilalapatan ng tunog na yun, na sinasayaw na rin. Face of anaerobic workout naman tayo. So meron tatlong klase ng face of anaerobic workout. The first one is warm-up phase. From the word itself, warm-up. Kumbaga parang hinahanda nito yung katawan ng isang tao para gumawa ng isang activity or ng isang exercise. Pangalawa naman is yung aerobic routine. Combination of low and high impact or slow to fast movements exercise that will stress the cardiovascular and respiratory system. So yung sunod naman, cool down phase. Binabalik dito sa normal yung katawan ng isang tao sa binabalik dito yung normal na rate ng metabolism ng isang tao. Kumbaga dito ka na mismo magpapahinga. Ito naman ay yung mga techniques and safety tips para mas madali nating ma-perform ang pag-jumping rope. Una na sa lahat, ang kailangan nating gawin ay magsuot ng proper attire or proper clothing. Sa pagpa-perform ng jumping rope, kailangan natin ng kailangan tayong magsuot ng mga komportableng mga kasuotan sa atin upang ma-perform natin ng maayos. Pangalawa, begin with warm-up and stretching exercises. Siyempre, sa kahit ano namang exercise na matitindi, kailangan nating mag-warm up and stretching exercises muna para hindi mabigla yung mga muscle natin at mabawasan yung pananakit pagkatapos natin gawin kung ano man yung exercise na yan. Pangatlo, bend the knees a bit when landing from jumps. Di ba pag nag-jumping rope tayo, tapos pag tumatalon tayo, pagka-land natin sa may lupa, medyo i-bend natin yung tuhod natin kasi kung mag-land ka ng straight pa din, maaaring ma-fracture yung bones mo. Tapos, monitor heart rate. Alamin mo dapat kung ano yung capacity ng heart mo para walang mangyaring masama sa'yo. Never forget to perform cool-down exercises. Siyempre, pagkatapos nating mag-jumping rope, kailangan natin mga post-exercises upang ma-cool down ng ating mga muscle. At pinakahuli sa lahat, listen to body signals of over-exercise. Siyempre, ikaw yung nag-perform ng jumping rope, ikaw yung nakakaalam sa sarili mo, kaya ikaw dapat yung nakakaalam kung kaya mo pa ba o hindi na. So ito naman yung mga basic arm and foot movement na i-demo ni Eric. Una is yung step close. Ganito po. So pangalawa naman is yung side step. Tapos sunod is yung grapevine. Sunod, knee lift.
Next is yung jogging. Next naman is yung jogging. Tapos sumunod is yung marching. Next is yung leg curl. Squats. Then yung kicks. Arm swing. Jab. Body twist. Arm cross. Claps. Arm circling. Arm stretch. Tsaka yung arm curl. Tapos ito naman po yung 5 basic steps sa pag-jump rope. Unang step po, get a rope. Yung rope po na pipiliin nyo, yung komportable po kayo, yung mas mataas sa inyo. Tapos, second step, yung hand placement. Dapat yung paghawak sa rope, dito, sa part na to, even dun sa kabila. Pangatlo, foot placement. Dapat, pantay yung paa nyo sa balikat kung beginner kayo. Pang-apat, hand movement. Yung hanggat maaari, i-wrist lang yung igagalaw nyo, hindi yung buong arm. Tapos yung panlima naman, yung last step, keep your eye on the rope. Para, dapat bantayin nyo yung rope kung kailan kayo tatalon. Yun lang. Bakit yung pinapasama? Hindi ka pipindutin.